Good afternoon sa ating lahat. Ito po muli si Janine Cruzet, ang inyong host sa Makikiraan po Friday edition. Thank you very much po dun sa mga nanood last week. Thank you. I appreciate your comments po and then likes and reactions po sa ating video. Okay, before po tayo tumuloy, bati tayo muna po tayo. Una, batiin po natin si Sir Elmer Francisco, the Chief Executive Officer ng Jeepney Station. Good afternoon, sir. And Kuya John V, the main host of this program, makikiraan po. Thank you, sir. Hello. Siyempre, makakalimutan po ba natin si Adrian, our technical director po ng makikiraan po. Thank you, AD. And Paulo po Abeliana, the host ng makikiraan po Monday edition. And yung mga nag-birthday po na mga kasamahan po namin sa organization, the nationwide organization of visually impaired empowered babies, si Gina Rose Balanlay and Sheila May Agarao. Happy birthday, girls! Tapos po, babatiin ko rin po yung pag-ibig ng buhay ko, si Keith Combs from Oklahoma. And yung mga baby girls ko po, lagi nila kasi gustong marinig yung kanilang mga pangalan. Una na po si Jaden, Jereen, Jella, Joy, Jillian, at yung mga pamangkin ko pong mga lalaki. Alam na nila kung sino-sino sila. Yung mga nanay ko po pala, isa lang nanay ko. Kapatid ko po, syempre, mga kapatid ko. Tapos po, yung mga kaibigan ko po na nagpapabate, si Wengal Dones from Nueva Ecija, Ate Ana, Ate Brenda, yung pinsan ko po si Riza, si Roden, Salameda. Hindi ko siya nabate last week pero nag-comment po siya dun sa first video ko. Si Jerry Gonzalo. Thanks po for tuning in. Okay. Thank you po sa mga nakikinig at thank you po sa mga silent viewers po namin ng makikiraan po. Okay. Marami na po tayong mga nabate na mga kaibigan at mga silent viewers. Ngayon po, itong araw na to ay very special po para sa akin. Ang una pong, siya po yung aking pong kauna-unahang guest for this program. The Woman of the Hour, Mrs. Teresita Mendoza, ang ating pong guest for this Friday edition. Ma'am. Okay, magandang hapon sa lahat. Good afternoon everyone and I hope you will you'll enjoy our program for this afternoon. Pwedeng bumate? Yes, ma'am. Sure. Muna kayo. Oo, babati muna ako. Binabati ko po ang lahat ng mga persons with disabilities na nakikinig ngayon and then their families. Binabati ko rin po ang organisasyon, yung Nobel, tsaka yung Visually Impaired Brotherhood for Excellent Services, tsaka yung mga taga National Vocational Rehabilitation Center, NVRC, wherein doon po ako nagtatrabaho. Okay, so hindi ko na sila isa-isahin kasi marami po sila. Ayan. Hello Sige. sa inyong lahat, sa mga binati po ni Ma'am Tess. Sana manood kayo. Marami tayong matututunan kay Ma'am Tess. Okay. Kasi si Ma'am Tess yung talagang binubuo niya yung tatlong katangian ng isang babae. May bahay, ina, at higit sa lahat, masipag na nagtatrabaho sa gobyerno at saka sa nag-advocate ng disability rights. Para lang po sa kaalaman ng lahat, si Ma'am Tess po ang aming advisor sa Nationwide Organization of Visually Empowered Ladies. Siya po ang aming consultant, kasama po si Sir Lauro Porcel. So, ang una po nating pag-uusapan ay yung bahagi ng buhay po ni Ma'am Tess bilang may bahay. So, ma'am, kwentuhan mo po kami ng iyong buhay, may asawa. Paano po kayo nagkakilala ng inyong mister? Parang maalaala mo kaya yan, ano? Joke. Sige, para sa kabatiran ng lahat, kami po ay nagkakilala ng aking boyfriend noon at husband ko na ngayon sa rehabilitation center kasi both of us were visually impaired. So, doon kami nagkakilala. Opo.
Ayun, siguro, wala naman pagkakaiba ang relasyon ng mga non-PWD tsaka ng mga persons with disability. Sa akin pagtingin, wala naman pagkakaiba pagka ganoon. Mm. So, anong Ayun. year yon, ma'am? Anong year po kayo Ah, nagkakilala ng mister that mo po? was matagal na kasi 1992. Matagal na talaga. Yeah. 1992? So, ano pa Yes. po, ano yun, nag-aaral pa po kayo ng college, hindi? Or tapos na po kayo ng Graduate na ako college? noon. Nagtatrabaho na ako doon sa EFETA Foundation for the Blind. Nagtatrabaho na doon as personality development trainer ang trabaho ko Aha. doon. So, doon Mm. kami nagkakilala and then, yun na yun. Nag-start na at first, takot ako magpaligaw kasi parang, syempre, yung environment ko, hindi yung hindi yung nakasanayan ko environment kasi so ayun medyo natakot pero along the way sabi ko hindi naman na ako bata para matakot ng ganito. So with the help ng mga kaibigan ko, nag-adapt na kaagad ako doon sa lugar at sa sitwasyon. Kasi Mm. dati hindi ako nakatira doon and then Opo. sa family talaga ako nakatira at kasama ko si Ate Agnes. Alam mo yung ate na panganay sa'yo, Mm, mm. lagi kang pinapaalalahanan. Yun. Mm. Nakabuti naman yung mga paalala niya kasi nandito kami ngayon sa sitwasyon wherein, yun nga, may bahay at may mga anak Mm. together with my loving husband. Ang Opo. pangalan pala ng aking husband ay madalas siyang tawagin na si Boy Mendoza and si Sir Mm. Boy. Yan. So, ma'am, ano rin po siya, visually impaired din? Yes, low vision din siya. Ang cause Mm. parehas kami glaucoma, pero we are blessed na yung mga anak namin ay hindi nakuha yung aming eye defect sa ganong paraan. Kasi di ba Mm. namamana yun. Mm, Pero mm. uh, yearly, pinapacheck namin ang kanilang mata. So sabi naman ng aming mga ng ophthalmologist na kakilala namin, ang family doctor namin ay family doctor, basta alagaan lang ng check-up, walang worry, walang dapat katakutan. Yun. Mhm. So, paano niyo po nalaman, ma'am, na talaga pong si Sir Boy na po talaga yung the one for you? Actually, mahabang istorya. Joke. Actually, niligawan ako ni Boy for 7 years. Wow! Pang babaeng Oo. Pilipina. Ayun. Opo. So, for 7 years and then, within that span of years, ma'am, dun niyo po na-discover na siya na talaga yung lalaking para sa'yo, na tinadhana, na kayo'y pinagtagpo at itinadhana. Um, Siguro kasi doon sa 7 years, hindi naman kami na tuloy-tuloy na magsama. Umuwi siya sa probinsya para ipagpatuloy Mm. niya ang kanyang pag-aaral. And then ako naman, nag-continue ako ng trabaho ko sa EFITA. Paano ko nalaman na siya na talaga? Actually, nagdasal ako. Kasi sabi ng Yeah. nanay ko, lahat ng bagay na gagawin natin sa buhay, kailangan may dasal. Kasi kung hindi natin sasamahan Mm. niyang dasal, hindi natin masisigurado kung tama ang ating desisyon. So, Opo. doon sa 7 years na yan, may iba naman ng mga nanligaw sa akin. Mm. Siyempre kasi binibigyan ko rin ng chance ang iba, di ba? Opo. Na gusto kong makakita ng ibang pagkakataon naman. So, ayun, nung 7 years na nga, I really pray na sabi ko, kung talagang si Boy ang ibibigay ng God sa akin para maging kapartner ko in life. So, may mga bagay-bagay na tinanong ko sa Diyos kung talagang siya na talaga. So, wala naman kasing resistance yung mga parents ko na Opo. nagsabi na ako and then yung house parents ko noon sa dorm, sabi niya, ano pa ba ang hiniintay mo?
Mm. Lumalarga na yung oras. Ang tagal-tagal ka na nililigawan sa akin. So sabi ko, wag po kayo magmadali kasi hindi ang pag-aasawa ay hindi madali at hindi rin na Mm. basta-basta. Tama po, Kung ma'am. gusto mo magkaroon ng maayos na pagsasama, although hindi ito garantiya na kahit na matagal kayong nagligawan, magiging Mm. maayos ang inyong pagsasama. Hindi po yung guarantee. Yeah. So, we have to work for it talaga. Kahit na Yes. ano ang sabihin natin, trabahoin talaga natin yon. Right. So, with the help of the grace of God, nagsabi ako sa magulang ko na Mm. I think, mama, kailangan mag-asawa na siguro ako. Pero as the youngest in the family, parang nagkaroon din sila ng apprehensions. Siyempre, sinabi ko na low vision ang mapapangasawa ko. And then, ang mga tanong nila, paano kanila niya maaalagaan? Lalo-lalo Opo. na yung kapatid kong lalaki at ang tatay ko. Mm. Mm. Paano kanila niya ipagtatanggol, mapag-aalagaan? Ang typical na mga katanungan, paano yung magiging anak ninyo? Mm. Sa akin kasi hindi na yun bago na mga tanong kasi as nagtatrabaho nga ako sa EFITA as personality development trainer, yun din ang mga sinasabi sa akin ng mga naging trainees ko na yun din ang mga typical na katanungan ng mga tao sa kanila. Mm. So sabi ko sa parents ko, hindi naman po kakaiba ang mag-alaga ng bata o Yeah. mag-raise ng family sa mga persons with disability. Opo. Hindi yung Correct. kakaiba. Meron Opo. lang tayo ng kaparaanan, di ba? May paraan tayo nakapalit doon sa paraan ng ibang mga parents na walang Mm. disability. For example, ako, nung nagkaroon na kami ng anak, syempre low vision kami pareho. I see to it talaga na malinis ang anak ko, malinis. Actually, ang isa kong sekreto, sige, pag tulog na siya, kinakapa ko, may galos ba? May sugat Opo. ba? Mm. Yun, kasi pero minsan sabi ng husband ko, wag mo nang gisingin. Sabi ko hindi ko ginigising. I make sure talaga na wala siyang galos na sa Mm. for that day or wala siyang sugat, ganun. Tapos Mm. yun kasi ang pag-touch, 'di ba? Yun yung pangalawang Opo. sense ng Yeah. kapalit ng ating eyesight. So Mm. yun. Mm. So ayun, hanggang naging dalawa ang aming anak. Ang anak pala namin ay parehas lalaki. Wow. Oo. Tapos wala rin sila pong kapansanan. So, ma'am, yung may ano lang din ako isa pang tanong. So, what was the best time and, the difficult times of being married to a man with visual impairment though? So, is there any difference or it's just the same like the other couple na wala silang kapansanan? So, number one, what is the best time that you can really tell us or share with us na you had with your husband? And then, what was the difficult time na you had or you experienced with your husband? Okay. Doon tayo sa best time, ano? Kasi Mm-mm-mm. yung best time na sinasabi natin, both of us were low vision. So meron kami ng common understanding doon sa mga bagay-bagay na, for example, hindi ko kasi alam dahil low vision ako. Wala nang explanation doon kasi naiintindihan ka ng asawa mo. Naiintindihan ako ng asawa ko dahil low vision din siya. So, gagawa kami ng paraan para yung gap namin sa paningin ay magkaroon kami ng paraan para yung yung hirap na yon ay hindi na namin ma-experience. Yun. Opo. So So how about the marami. difficult times? You have a lot Ah, of best times, ma'am? Or best time yung nagkaroon kami ng unang anak, ng pangalawang mm-mm. anak. Talagang chineres namin yung mga nung maliliit pa sila na pinupunta namin sila sa pedya and then pagkatapos sa pedya, lalo na kung wala naman mga sakit, basta yung regular check-up, edi masaya ang aming pakiramdam noon.
At saka, ayun, sabi namin, hindi natin sila papalakihin ng kakaiba, di ba? True. Yung normal na yung normal na paraan ng pagpapalaki ng anak. Kasi Mhm. mamumuhay sila ng normal. Opo. Yun. Yes, So tama. nakita I naman, agree. kilala mo naman sila kung paano Mm. naman sila ni-raise. So yun yung paraan ng pagpapalaki namin sa kanila. Yung S- yung bad time, No, yung difficult time, yung ay pinakamahirap po na naranasan nyo na nagkaroon po kayo ng asawang may kapansanan din po sa paningin. wala akong, although meron pero hindi namin sinabi na difficult time yun. Isa Mm-mm. yung pagpapainom ng gamot. Kasi 'di ba mga drops may mga linya-linya 'yon, 'di ba? Mm-mm. So si Boy kasi mas malinaw ang mata niya kaysa sa akin. Opo. So siya ang naka-assign doon sa paglagay ng mga gamot doon sa dropper at siya Yeah. yung nagpapainom. Kasi kung aasa kami sa mga kasama sa bahay, although may mga True. kasama kami sa bahay noon, hindi namin make sure na nainom ba. Hindi sa wala kaming tiwala, kundi as a parents, gusto mo talagang ma-assure, Hands-on ka po. masigurado na hands-on ka doon sa anak mo. So, Tama. wala naman akong ibang naalalang difficult times. Siguro yung panganganak ko. Yeah, opo. Kasi, So si Ma'am Tess pala hindi siya broken-hearted. Kasi po yun ang topic ko last week. Si Ma'am Tess ang kanilang relasyon ng kanyang asawa ay parang alak na habang tumatagal lalong sumasarap. So ano po yeah. ba yung pinaka paborito niyo po na memories niyo po with your husband? Is there any, favorite memories na pwede niyo pong i-share sa amin, ma'am? Yung naalala ko lang sa kanya, yung natuwa talaga ako, yung nalaman niya na nagbubuntis ako dito sa aming panganay. Mm. So, after the check-up, sabi ng doctor, congratulations, magkakaanak na kayo, ganun, ganun. Sabi. Yeah. Tapos, nung on the way home na kami, sabi niya, huwag kang masyadong iinom ng maraming tubig, baka malunod ang anak natin. Ang ganda, sabi ko, oh my. Tapos nagtawanan kami, sabi niya, hindi, joke lang yun. Paalala ko lang sa'yo. Ang ibig pala sabihin niya, you must be very careful now that you are, yung nagdadalang tao ka. Yun lang ang gusto niya Mm. sabihin sa akin nun. At sa akin, treasure ko yun. One of the Opo. best moment in my life na as a sharing ng asawa mo sa iyo bilang pagdadalang tao mo, nagbibigay na kaagad siya o nagbigay siya kaagad ng suporta sa pamamagitan Mm. ng pagsabi ng yung tip na yon na Yeah. I must be careful dahil meron na kami ng baby na dapat alagaan sa loob pa Opo. lang ng sinapupunan. So Ayun. ilang taon po kayo, ma'am, na you had your first baby? Um, Matagal ako nag-asawa kasi nga bunso ako sa family, parang Mm. isang learning ang isa ko rin mababahagi. Pag mahal ka ng pamilya mo, is it doesn't apply kung whether you have kapansanan or what. Ang napatunayan ko dito, kung mahal ka ng pamilya mo, parang hindi ka magmamadali mag-asawa. Yeah, exactly. Kasi yung ini-enjoy mo ba yung pagmamahal ng parents, ng mga Mm. kapatid, pero hindi naman yun nawawala kung may asawa ka na, di ba? Mhm. Para lang kasi as the bunso in the family, parang enjoy ko pa yung pagkabunso ko. And Yeah. even though naman kahit na nag-asawa na ako. So kung tinatanong mo kung ilang taon ako nag-asawa, ilang taon ba ako noon? So 33. And then yung first ano niyo po, child, how old were you when you got your first child? We were blessed that after a year, nagkaanak na kami. Wow. So 34, ma'am. So how does it feel, ma'am? Can you describe yung feeling mo po nung nanganak ka and then you saw your first baby? Ano po yung Um, na-feel nyo that time? Mixed emotion. Opo. Kasi cesarean ako. Mm. Tapos nag-go through under ako, yung matagal na pag-labor. Imagine, nag-start ako nag-labor 2 o'clock Sunday afternoon. Yeah.
Tapos nanganak ako Tuesday morning. Wow, ang happy niyo rin pa na nag-labor, ma'am. Mahaba kasi Mm. mahaba, mahaba talaga. So, ano ang sabi mo, ang tanong mo kung ano Ano po ang yung feeling naramdaman ko. niyo nung nahawakan niyo na po yung anak niyo? Actually, nasa nursery pa lang siya. Gusto ko na siyang puntahan. Gusto ko Mm. na siyang hawakan. Kaya lang, may mga rules and regulation dun sa hospital na certain number of days saka ka pa lang pwedeng pumunta doon. And then, cesarean ako kaya hindi naman ako pwedeng lumakad kaagad doon. Opo. Ang lagi kong tinatanong sa ate ko, kay Ate Agnes, na naging kasama ko doon sa mga moment na yon. Sabi ko, Ne, nakakakita ba ang anak ko? Parang, parang nagkaroon ako ng kaba. Kasi Mm. 'di ba, pareho kami low vision ng asawa ko tapos Opo. yung anak ko yung inaalala ko. Sabi niya, ah, "As I see him," sabi naman, "ang laki-laki naman kasi nagmulat na siya, ang Mm. malaki-laki naman ang mata pero 'wag ka muna mag-isip ng ganoon," sabi niya. Tama po. So, hindi nga ako mapalagay, 'di ba? Kasi Siyempre. Mm. natatakot ako na magkaroon din ng problema sa eyesight yung anak ko. Opo. Lalo-lalo na, di ba, na panganay, o gusto mo talaga yung best for him or in him, di ba? So, after that, yung sinabi sa akin ng ate ko na ang laki-laki naman ng mata ng anak mo, huwag kang mag-alala, open na open ang mata niya. So, ah, dinalaw ko siya sa nursery, hindi pa pinahawakan sa akin. And then after 3 days nung uuwi na kami, ay hindi, pinadede ko pala siya. Hinahawakan ko siya, sabi ko, nakikita mo ako, para kung baliw. Sabi ko, Opo. nakikita mo ba ako? Syempre, ganun ang, Siyempre nanay. oo. And Mm. then, alam nyo, yung nakauwi na kami, kasi sa nursery siya, tapos ako, sa ward, sa kwarto, pinupuntahan ko lang siya kung magpapadede. Nung unang araw namin sa bahay, alam mo kung anong ginawa ko? Kumuha ako ng mga different colors ng mga damit. Opo. May Mm. face towel, may panyo, whatever. Dinagay ko na yung kaagad doon sa taas na gusto kong sabihin na, Makita niya. tingnan mo nga kung kita mo na. Sabi ng Opo, ate ko, opo. oo. Sabi ng ate ko, hindi pa niya yan kaya. Ang una niyang Mm. makikita, susundan niya yung light or whatever. Mm. Sabi ko, oo nga, nagmamadali man ako. So, God is so good na ang aming anak ay wala namang problema sa mata. Ayun. So, ano po, ma'am, yung paano po yung naging pagbabago sa inyo nung naging magulang na po kayo? Is there any changes, yung ano po yung mga itinuro sa inyo ng nung yun yung pagbabago ng isang magulang from, just being a plain housewife to, a mom. So, is there any difference po or ano yung mga changes? Ang changes, kasi nakita ko sa mga magulang ko na talagang pagtungkol sa anak, ipaglalaban mo talaga siya ng, sabihin natin 100% na kung ano ang dapat ipaglaban sa kanya. What I mean Mm. is that, dati ako hindi marunong magpuyat, no? So, Opo. nung may anak na kami, kailangang matutunan ko na rin magpuyat, lalo na kung dedede na siya sa madaling araw o sa hating gabi. Mm. Kasi nag-breastfeed ako dahil yan ang pinaka magandang paraan para Opo. magkaroon ng magandang nourishment ang anak mo. So, blessed kami dahil marami naman akong milk, di ba? So, natutunan ko magpuyat at natutunan ko doon sa pagpupuyat ko na habang ako gising, kung after ng magpadede, hindi ka naman kaagad makakapagpatulog na, gagawa ka na ngayon ng mga bagay-bagay, halimbawa itutupi mo na yung mga lampin, yung mga damit. Ang after ko nan,
ang isip ko niyan para pagising na yung anak ko, nakapokus na ulit ako sa kanya. Hindi na ako gagawa ng ibang bagay na pwede kong magawa kung siya ay tulog. Para, sabi ko nga, low vision, para hindi Mhm. ako makahiwalay sa kanya. Ayun. So Mhm. naturuan kong mag-adjust ang sarili ko sa mga oras, sa mga panahon na dapat kong gawin ito o hindi ko ito gawin ko na to para pagising ang anak ko, hindi na ako mawawala sa tabi niya o hindi ko na siya malileft para maggawa ako ng ibang bagay. So, Mhm. hanggang ngayon, na-imbibe ko na yun na kung ako ay nagigising sa madaling araw, na hindi naman ako inaantok na at tapos na ako ng mga ibang gawain, gumagawa talaga ako ng mga gawain ko para, halimbawa, sa advocacy, di ba? Mhm. Iiwanan mo yung bahay mo kasi mag-advocate ka, may meeting, ganun, ganun. Mhm. I see to it talaga na before I left the house, everything is okay, lalo na yung pagkain. Ayun. Yeah, opo, tama. So hindi naman po ma'am naging sagabal sa pagiging magulang mo po o sa pagiging ina mo po ang inyong limitasyon sa paningin or yung kapansanan niyo po sa paningin. So hindi sa palagay mo po hindi naman naging ano po yun sa inyo, kahirapan or sagabal para magampanan niyo po yung tungkulin niyo bilang ina. Magiging hindi ako totoo kung sabihin ko hindi naman sagabal. Lahat ng impairment is sagabal, di ba? Yeah, I agree. Meron ng mga pagkakataon na nararamdaman mo na sana kung hindi ako bulag, Mhm. hindi ko 'to mararanasan. Correct. Sana kung nakikita ko ng mabuti, hindi na ito umabot sa ganito. Mhm. Pero nga, instead of dwelling in that emotion or pakiramdam, sinasabi ko na lang sa sarili ko na, ah, sige, adjust ko na lang ang sarili ko. Adjust ako eh. Adjust kami ng asawa ko eh. Kasi natutunan, siguro dahil mature na kami ng asawa, siguro hindi na kami yung nagdidiskusyon lagi, nag-aaway Mhm. lagi sa mga bagay-bagay na wala namang katuturan, kundi magdiskusyon lang. So ang aming Opo. laging pinag-uusapan is that although hindi kami model na family na hindi kami nag-aaway, na hindi kami nagdidiskusyon kami sa mga iba't ibang prinsipyo na meron siyang, 'di ba, iba-iba naman ang paniniwala. Meron Yeah. din kami noon. Mm. Ayun. Pero bilang magulang po, ma'am, nagtutulungan naman po kayo ni Sir Boy sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Yes, kasi pareho kaming dati nung pinanganak ko ang panganay namin, hindi pa ako nagtatrabaho noon as a government Mhm. employee. Yeah. Nagtatrabaho ako noon bilang isang ah, masahista. And si Sir Boy naman bilang isang nagmamanage siya ng clinic na booking office, no? Uh-huh. So, kung ang tinatanong mo siya ay nagtutulong sa akin pagpapalaki ng anak, siya po ay hindi ko po ikakahiya na siya po ang naglalaba ng mga Wow. damit. Siya Mhm. po ang nagbabantay sa mga anak kung may home service Yeah. ako. Hindi Mhm. ko po kinakahiya dahil sabi ko, mas nakakahiya kung hindi ako tutulungan ng kapartner mo, Mhm. I kapartner ko, agree. di ba? Tama po, Mas ma'am. hindi yun totoo na, naku, lalaki ka, wag kang maggawa ng ganyan. Hindi, sinasabi ko, Mhm. pareho, share tayo sa lahat ng Mhm. gawain. Mm, Kasi, mm. kung ano ang hindi ko magagawa at magagawa mo, gawin mo. At Yeah. kung ano man ang hindi mo magagawa na pwede kong gawin, gawin natin. Yun Yeah. ang aming, kumbaga, sharing namin yan, task as a husband and wife. Couple, yeah. It's a Opo. give and take relationship, ma'am. Tama. Ayun. Sa yes. So before po tayo magpatuloy, ma'am, magbe-break muna po tayo for like 1 minute or 2 minutes, and then we will talk about more about your ano naman po. Mas marami po kaming gustong marinig tungkol sa inyong trabaho at sa ginagampanan niyo pong role naman sa community and sa advocacy. So magbe-break Okay. muna po tayo. Thank you, Adrian.
Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tuber heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Welcome back po sa ating talakayan with the Woman of the Hour, Mrs. Teresita Mendoza. And before po tayo magpatuloy, I would just like to thanks po sila Sir Romel, sila Sir Capistrano, and Sir Kat, yung mga kasama po natin dito na mga broadcaster, yung mga mahuhusay po na broadcaster sa Jeepney Station. Hello po sir sa inyong lahat. Okay. So, tuloy na po tayo sa ating talakayan. Masyado pong mabilis ang oras. So, napag-usapan na po natin, ma'am, yung inyong role as a wife and then yung role niyo po as a mother. So, pag-usapan naman natin, ma'am, yung role niyo po sa inyong trabaho at sa community and advocacy. So, muli po, sabihin niyo po sa amin, ma'am, kung ano po yung inyong trabaho at saan po kayo ulit nagtatrabaho. Okay. So, talagang bulat-lata na ng ay ako naman public naman ako. Public figure. Okay. Opo. So, unang-una doon sa trabaho, ako po ay nagtatrabaho sa National Vocational Rehabilitation Center or NVRC. Mm-hmm. Under the DSWD. Yeah. Yan. So, National Vocational Rehabilitation Center caters, nagsisilbi po kami sa iba't ibang category ng mga disabilities. Mm-hmm. It's a training center
wherein doon ay meron kami ng tinatawag na 3 bahagi ng aming program. Yung Opo. una, yung Social Rehabilitation Center program, wherein, di ba, pagpasok ng trainees ay hindi pa naman accepted yung mga kapansanan or whatever. Mm-mm. So, sa madaling salita, yung Social Rehabilitation program ay hinahanda natin ang mga pumapasok doon na to accept their disability kung hindi pa nila tanggap. Karamihan kasi yung mga pumupunta doon, syempre, wala silang exposure sa iba't ibang tao. Kung Opo. ang iba nakakulong lang sa bahay, ang iba ay meron naman konting exposure pero kailangan pa nila yung more. So pangalawang phase diyan is that yung employment, Mhm. training. Training pala, vocational training. Opo. So doon ako sa vocational training na ang aking trabaho is isang trainer, no? Trainer po ako ng female massage course. Doon sa pagiging trainer ko ng female massage ng course na 'yan, hindi lang basta ako nagtuturo ng kung paano magmasahe. Kasi I found a lot. Ang dami kong natuklasan dito sa mga kababaihang mga women with visual impairment na marami pa silang dapat matutunan sa buhay. Yeah. Hindi lamang yung skills, training skills na kanilang kinukuha. Yes. So, nati-challenge ako kung may mga trainees na dumarating na 18, 20 years old, mga ganoon, na hindi sila na-expose sa anumang klaseng pag-aaral, nasa bahay lang sila. Yeah. Doon ako na naliligayahan in the sense na at least nakalabas siya sa bahay kahit na 20 or more than 20 years old na siya. Yes. Mhm. At makakakuha na siya ng kaalaman, experience kung paano niya magagampanan ang isang trabaho bilang isang women with visual impairment. Aha. Sabi ko nga, hindi lang skills training ang ginagawa natin doon. Sa lesson ko kasi, and alam naman to ng pamunuan na ini-incorporate ko ang United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disability. Ano ba ang dapat natin pananaw sa ating sarili bilang isang may kapansanan, bilang isang babae, at bilang isang miyembro ng komunidad. Yun ang mga bagay-bagay na ini-inculcate natin sa mga kababaihan. And then, hindi lamang sa kababaihan, kasi sa NBRC meron kami ng awareness raising program or activity wherein ang training unit kung saan nandoon ako, we were given the schedule every Friday na magbigay ng mga talk about UNCRPD, about women's rights, o iba-iba pang mga bagay-bagay na pwede natin ibigay sa kanila para mahubog lalo ang kanilang sarili. Hindi lamang mga kababaihan, kasi when we talk of rights and privileges, mga kalalakihan din, syempre. Yeah. So, ayun, sa trabaho ko rin ito sa National Vocational Rehabilitation Center, dito natin nakikita na marami pa tayong gagawin sa gobyerno para ma-address ang mga pangangailangan, hindi lamang ng mga persons with visual impairment, kundi ang kabuuang sektor. And natutuwa naman ako sa NVRC ngayon that unti-unti namin sinisikap na ma-address yung mga pangangailangan na yan para talaga makabuo tayo ng isang fully rehabilitated individual. Pero hindi po ito magagawa ng center kung walang suporta ang komunidad, walang suporta ang community. Ayun. Yeah. So ma'am, saan po ba located yung inyong opisina? Para lang po din sa kaalaman ng lahat, para kung sakaling interesado po sila na kayo'y puntahan, saan po yun sa Project 4? Ang aming office, ang National Vocational Rehabilitation Center, ay under po yun ng DSWD. It is located at JP
Burgos Street, Project 4, Quezon City. Ayan. So, accessible naman po siya talaga for person with disability, ma'am. Opo, accessible po sila kasi napaka dali lang hanapin. Kung galing kayo sa Cubao, ang landmark ninyo ay pwede kayong bumaba sa Quirino Hospital at magta-tricycle na lang kayo. At alam nila sa MBRC. Ayun. Kung galing naman kayo ng Caloocan, baba kayo sa Aurora Boulevard, sakay kayo ng jeep na patungong Marikina at patungong Montalban o whatever, dadaan na yun doon sa JP Burgos Street. Yeah. Maglalakad din pero may tricycle din doon na pwede kayong ihatid. Ayun. So, ma'am, yung pong trabaho nyo, gusto nyo talaga siya na gawin? Kumbaga, yan talaga yung pangarap nyo na trabaho. Napakaganda naman dyan ang tanong mo. Kasi nung maliit pa ako, ang laki kong nilalaro kasi malaki ang bakura namin sa probinsya. Alam mo ba yun, every afternoon kung wala nang kung sa mga 4 o'clock na, di malilim na yun, pupunta ako doon sa may gate namin hanggang doon sa hagdanan namin, magsusulat ako. Kunyari si teacher ako. May dala akong libro, may dala akong payong, may dala akong bag. Yung ganun ba? So, kung ang tanong mo na gusto ko, I like it very much. Teaching talaga. Yeah. So, hindi lamang kasi naman ang pagtuturo ay magtuturo ka, di ba? Yeah, sa classroom. Oo. So, sabi ko nga, pero alam mo, dahil visually impaired ako, dahil hindi naman madali maghanap ng trabaho, kahit na nga yung mga persons without disability na nahihirapan din maghanap ng trabaho, di ba? So, nung nag-aaral ako, hindi ko inisip na magkakatrabaho ako sa gobyerno. Yeah. Ang gusto ko lang nun, mag-aral ako kasi yung kasamahan ko nung nasa probinsya ako, nag-aral na silang lahat, yung mga kasabayan ko. After graduating from high school, naiwan ako sa probinsya. Naiwan ako dahil hindi namin alam kung saan ako mag-aaral at paano ako mag-aaral with this kind of vision. So, until finally, yung ate ko nandito na siya sa Manila, nag-search siya kung saan ako pwede. No? So, nakita niya yung Philippine School for the Blind. Opo. Hindi naman siya college, hanggang high school lang siya. Yeah. Pero may parte din ng Philippine School for the Blind sa akin kasi there I learned how to use Braille, read and write Braille. So, yun nga sabi ko na naiwanan ako sa probinsya pero nung nagkaroon ako ng chance na natuto na ng Braille, so nagkaroon ako ng lakas ng loob mag-aral. Opo. So sabi ko, ito na siguro ang pangarap ko na ako ay magiging teacher. As I have said, hindi ko naisip o wala sa guni-guni ko na magkakatrabaho ako sa gobyerno. And then, so nung nag-aral na ako sa college, nag-aral pala ako sa University of Santo Tomas. Hi sa mga Tomasino na nanonood. Nung nag-graduate na ako doon, meron ako pala nung na-encounter doon na low vision din, na nagtatrabaho siya sa EFITA. So, sinabi niya sa akin, gusto mo ba magtrabaho? Sabi ko, syempre gustong-gusto natin yan. So after that, yun ang naging daan ko para makapasok sa sektor. Kasi syempre, at taga-probinsya ka, tapos hindi mo naman alam yung mga, saan ba pupunta. So doon ako nag-start sa makipag-trabaho sa sector, doon sa EFITA. So yun, naging personality development trainer ako doon. And then bakit ako napunta sa NBRC is that nagkaroon ng retrenchment sa EFITA. Isa ako doon sa na-retrench. Akala ko katapusan na ng aking buhay kasi nawalan akong trabaho. Umuwi ako ng probinsya, sabi ko sa ate ko, huwag sasabihin sa magulang ko na wala akong trabaho kasi tiyak, hindi na ako papabalikin. At sinasabi nga nila na kung wala kang trabaho, bumalik ka dito, kakain ka, lahat-lahat. Wala kang ay intindihin. Opo. So, sabi ko nga, hindi naman yun eh. Hindi yun yung dream ko. Ang dream ko talaga,
paano ko masishare yung aking sarili sa sector. Opo. So, and then, so, na-retrace nga ako, and then, nag-apply ako sa NVRC as a trainee. Gusto ko mag-trainee, magkuha ng training. So, Mhm. anong gusto kong aralin? So, gusto ko mag-massage. Bakit massage? Sabi ko, kakaiba yan eh. Tsaka yung mga kasamahan ko doon sa dorm, ang laki ng mga kita nila bilang isang masahista. Yeah. Uuwi sila sa dorm, o nakamagkano ka, ganun. Hindi basta-basta yung maghanap buhay, di ba? Na pag Mm-mm. uwi mo, cash na kaagad ang dala mo. So, parang Mhm. sabi ko, parang gusto ko rin mag-aral ng masahe. Ayun. So, ang nakakatuwa, pagdating ko sa NVRC, kasi alam nga nila na stop ako sa FETA, akala nila, teacher ako doon. Sabi ko, hindi, Mhm. magte-training ako dito. Ang iba, hindi nila akalain na si Ma'am Tess ng FETA ay magiging trainee. Sabi ko, walang kaso yan kasi kailangan natin kung ano ang ikakaunlad ng iyong sarili. Yun pa ang naisip na maibabahagi ko siguro. Yeah. Hindi tayo pwedeng mag-stop. Hindi tayo pwedeng magsabi, ayoko nga yan. Sa akin kasi kung ano ang Mm-mm. paraan para umunlad ang aking sarili, I will take that opportunity. Pagiging isang trainee ay hindi kawalan o bagkos Kabawasan. kabawasan. Bagkos sabi ko, Mm-mm. karagdagan pa nga yan sa akin. Correct. Kasi doon Correct, ko ma'am. napatunayan na yung masyadong mahiyain, hindi rin pala advisable. Mhm. Kasi dati mahiyain ako dahil nga low vision ako. Ang mga kasama ko sa Mm-mm. PST, wala silang mga kapansanan. Parang lagi akong nahiya. No? Pero nung Mm-mm. dumating na nga ako sa vocational center sa NVRC, wala na akong naramdaman na shyness kasi tinuruan kami ng mga social worker na pantay-pantay. Ang lahat ay may karapatan sa larangan ng pagkukuha ng skills. So yun ang aking natutunan. And then, yun na nga, paano ba? Ang work ko ay nag-enjoy talaga ako sa trabaho ko kasi sabi ko, naging massage trainee ako. Mhm. So alam ko kung paano nagsisimula ang isang babaeng nalayo sa magulang, nalayo sa bahay nila, at mag-involve sa training. Kaya ramdam na ramdam ko ang kanilang mga pakiramdam. Alam ko Yeah. kung paano ko silang tuturuan at alam ko kung paano sila gagabayan. Mhm. Kasi I was once a trainee. Yes, yes. So, ma'am, if you could do anything aside from, doing your advocacy and then doing your work, ano po kaya yun, ma'am? And bakit? Kung wish ko lang talaga na ang ating hindi lamang yung gobyerno, pati yung buong Pilipinas, sana karoon ng education on how to deal with persons with disability, yung talagang puso sa Mhm. puso. Kasi Yeah. marami naman ngayon nagtatrabaho sa disability sector, pero pag tinitingnan mo, pag tinitingnan ko parang kulang pa. Bakit kulang pa? Kasi marami pang bagay ang dapat natin aralin at ipakita din sa kanila na kulang pa ang mga ginagawa. Hindi Yeah. naman nila yung pwedeng malaman kung hindi natin sasabihin. Kaya nga meron Mhm. tayo ng advocacy group. Ang Mm-mm. Philippine Coalition on the UNCRPD at marami pang mga grupo diyan na nagtatrabaho para talagang yung mga may kapansanan in all categories sa buong bansa ay gusto natin mahango doon sa kalagayan na kaawa-awa. Correct. Exactly. Bakit kaawa-awa? Kasi nga, kulang na kulang ang ating suporta, ang intervention natin. So Mm-mm. kung magbibigyan lang ng tamang intervention ang bawat taong may kapansanan, hindi natin ito dadanasin na kahirapan. Yeah. Kahirapan sa gobyerno, kahirapan sa lahat ng kahirapan, mawawala ito kung ang lahat ay meron ng totoong oryentasyon kung paano turuan ang mga taong may kapansanan depende sa kanilang iba't ibang pangangailangan.
Yeah. Ayun. Naku, napakarami po ng naibigay sa atin ng mga saloobin, mga karunungan po mula sa ating Woman of the Hour. Mula po sa pagiging asawa niya, mula po sa pagiging ina, at higit sa lahat dun po sa pagiging ano niya po, pagiging aktibo po na government employee at advocate po ng disability rights. So, ma'am, bago po tayo magtapos, ano po yung key takeaway na pwede niyo pong ibigay sa amin na mga nakikinig at dun po sa mga nakikinig din po sa hapon na ito na una po, ano po yung may bibigay niyong payo sa mga may relasyon? Asawa man po yan o karelasyon. Tapos po, pangalawa, ano po yung maaari niyo pong ibigay din na payo sa mga ina po na may kapansanan man o wala para po maging isang mabuting ina? At pangatlo po, ano po yung maibabahagi niyo rin po na word of wisdom po para sa kabuuan po ng sektor po ng mga taong may kapansanan. And then after that, ma'am, sa inyong reflection, if you let me, if you allow po na ikaw po yung magsara ng ating programa sa isa pong maiksing panalangin. So, go ahead, ma'am. Ang daming tanong. Sige, sige. Reflection. Reflection, okay. Opo. Sige, una muna, yung unang sinabi mo, ano ang May maipapayo papayo mo po doon sa sa mga may sa karelasyon. relation? Okay. Mhm. Ang relasyon kasi malawak yan. Pag pinag-usapan natin ang relasyon, ano? Mhm. Ang unang-una, kung gusto natin, ang sekreto ko, ano, hindi na to sekreto, ano na to, Bulgara na, ma'am. ibubulgar ko na to kasi maganda ang naging resulta. Ang Opo. sekreto ko, kaya nagtagal o magtatagal ang relasyon ng bawat isa, be it sa family relationship, Mhm. boyfriend and girlfriend relationship, or whatever, whoever is your karelasyon, is that Aha. unang-una muna, magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Yes, I agree with you, Ma'am Tess. Hindi, baka sabihin nila, bakit ba yan si Ma'am Tess, puro lang Panginoon ang sinasabi? Aha. Kasi totoo ito, ang exposure ko, ang orientation ko, is that napatunayan ko na kung kung hindi mo karelasyon ang Panginoon, anong mang workout mo dyan sa relasyon mo, walang mangyayari. Mhm. Di ba? So, yun So lang, you were trying to say, ma'am, if you are in a relationship, dapat God-centered yung relationship nyo, dalawa. It doesn't matter if you're friends or if you're couple. So you have to put God in your center. pwedeng ganun, pero paano Mm-mm. kung halimbawa Magkaiba kayo ng religion. karelasyon mo ay hindi ka parehong paniniwala. Mm-mm-mm. Ang sa akin talaga is that ikaw muna ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Oh yeah, personal Kasi- relationship Oo. with your God. Yeah. Oo. Kasi yung aura mo ba, yung kung paano ka kikilos, paano ka gagalaw, paano ang mga salita mo, Mhm. i-vibe yun ng mga tao na makikita Correct. nila na ang relasyon nito sa Diyos ay totoo. Hindi Yeah, ito right. plastic, di ba? Aha. Kasi Mm-mm. syempre minsan naman may mga taong nagbabanggit ng tungkol sa God, tungkol kung ano-ano, pero hindi naman sinasabuhay. Pero kasi kung ang karelasyon mo talaga ay Diyos, and then may magkakaroon ka ng karelasyon na hindi kayo magkaanib sa pananampalataya, it's not hindi yan problema. Ang i-work out natin kung paano kayo magkaroon parehas ng relasyon sa Panginoon. Yes. Yeah. Noted. Adrian, you have to take note of that. Okay, ma'am. How about naman po sa payo niyo po sa mga nanay and then sa mga nagsusulong po ng karapatan po ng pantao in general na po. Okay, sa mga nanay, syempre, siguro sa mga nanay na may kapansanan na nag-aalaga o nagre-rear ng kanilang anak, let me share that mahalin natin ng totoo ang ating anak. Yeah.
Kasi doon sa pagmamahal natin ng totoo sa ating anak, hindi na natin dapat aralin, isipin at anuman mga libro ang ating babasahin. Kasi ang pag-ibig, love moves everything. Yun Mhm. na nga yung kakainin mo na lang dahil mahal mo ang anak mo, hahatiin mo pa. Oh, O di yeah. kaya, Mm. sige na anak, sa'yo na lang. Ganyan din po ang nanay ko eh. Sige na anak, ikaw na lang ang bumili kasi mas kailangan mo yan. Mm. Yung tunay na pag-ibig sa anak at sa pamilya, yan ang isang regalo na galing sa Panginoon. Yes. I So doon agree. sa mga nanay, be it may kapansanan kayo o wala, your children, our children, is a gift from God. Di ba pag may regalo tayong natatanggap na kahit kanino, at tinetreasure natin yan. More Mm. than our children, more than our family, i-treasure natin kasi hindi tayo magkakaroon ng anak kung hindi tayo pagkakalooban ng Panginoon. Kahit na anong gawin natin. Di ba? Meron nga ng mga nagpapagamot o whatever ang ginagawa nila. They are not meant for a child or for a children. Hindi magkakaroon. Tayo po, meron ng gift binigyan tayo ng gift na magkaanak. Wag natin po wag natin po isang bahala yung ating mga anak. Ayun. Yeah. So how about Being- naman po dun sa being an advocate po? Being an advocate, so kasi pag nag-a-advocacy ka, pag nandun ka sa advocacy work, lagi mong iisipin, dapat nating isipin, ano ba ang mas makakabuti sa nakakarami for the common good. Yeah, right. Kasi minsan sa advokasya, makakatagpo ka ng mga challenges na ito ang gusto namin, ito yung namin, ito yung dapat mangyari. Kung marunong ka magtingin, kung talagang tinitingnan mo ang trabaho mo as an advocate na gusto mo talagang mapaunlad ang sektor, gusto mo makatulong, Yeah. lagi mong i-balance ang mga bagay-bagay. Mhm. And then doon ka lagi magtitingin sa common good. Ano ang ikakabuti ng lahat. karamihan, Yes. or ng lahat. Hindi lang yung isang organisasyon dahil kilala mo, dahil paborito mo. Common good. Yes. I am with you, Ma'am Tess. Pagdating sa ganyang bagay. Kaya nga magkasama talaga tayo. Kahit Yeah, I'm very much I totally and completely agree with what you have said na hindi kasi sa bawat sektor po, sa bawat kapansanan po, may iba't iba po tayong pangangailangan, iba't po tayo na gustong isulong. Pero dapat we should meet halfway. Hindi po natin dapat ipilit lang kung ano yung gusto natin kasi itong organisasyon na ito, yung higit na magbebenepisyo. So dapat gaya nga po tayo, nagsusulong tayo ng karapatang pantao na may mga kapansanan on an equal basis with others. Dapat within the sector din po, equal din tayo. So, thank you, Ma'am Tess. So, can you give us a short prayer? Direct AD, can you please give us some, background for our prayer before we close? ano talaga to, kumbaga, completely me. Sige, okay. Okay, Please pray. let us pray. Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, kaya kami nandirito. Hindi namin maaabot ang anumang posisyon namin, ang anumang pangarap namin, kung hindi mo pinagkaloob at hindi mo binayayaan. Panginoon, maraming salamat na sa panahon ng pandemyang ito, kaming may mga kapansanan or kaming lahat na tao sa Pilipinas man o sa buong mundo ay buhay na nag-iintay ng bago o panibagong grasya na nagmumula sa iyo, na tuwi-tuwi na gagamitin namin ito para tuloy namin maisulong ang inyong kadakilaan sa anumang paraan na ibig mo. Panginoon,
I-bless mo po ang bawat isa sa amin na kami ay maging sangkap upang ang kaharian mo ay magkaroon ng katuparan dito sa lupa, on earth as it is in heaven. Maraming salamat po sa mga taong naging daan para ang radio program na ito ay magkaroon ng katuparan kasi alam po namin, Panginoon, na maraming tao ang naaabot ng broadcast na ito. Maraming salamat po. I-bless mo po ang baang Pilipinas, ang pamayanan, ang lahat ng authority, Panginoon, para kaming lahat ay magkaroon ng iisang layunin na sambahin ka, na dakilain ka sa lahat ng pagkakataon. Amen. 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 Thank you, Ma'am Tess. Thank you very much for that very powerful prayer. Tapos na po ang ating programa. Maraming salamat po una kay Ma'am Tess at maraming salamat po sa mga nakinig. Muli po, ito po ang inyong naging host ng Friday edition Makikiraan, Janine Cruzet. Dios te bendiga. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako po ay nagpapasalamat kasi hindi lahat ng pagkakataon na bibigyan ng opportunity na ganito. I hope na meron kayong na-learn and I hope magkikita pa tayo sa darating na panahon. Hi, John B. Ayun. So, Yes. ayun. Thank you very Thank you. much and God bless us all. Yes. Dios te bendiga. Adios.